Ka-Express, mukhang hindi pa talaga pwedeng alisin si Kai Sotto sa pinakamalaking plano ng Gilas Pilipinas. Habang maraming nagtatanong kung kailan muling makikita ang 7'3" Filipino big man sa national team, isang malaking bagay ang malinaw sa paghahanda ni Coach Tim Con para sa 2026 Asian Games. Kasama pa rin si Kai sa championship picture ng Gilas. Nagbuo si Con at ang Samahang Basketball ng Pilipinas ng expanded Asian Games pool na sa humigit kumulang 30 players para masigurong maraming pagpipilian ang national team bago ang tournament sa Nagoya, Japan. At kabilang sa mga pangalan na binanggit sa mga reports para sa malaking pool na ito ay sina Kai Sotto, AJ Adu, Kevin Kembao, Mike Phillips at iba pang pangunahing Filipino talents. Napakahalaga nito dahil hindi ordinaryong torneo ang pupuntahan ng Pilipinas. Defending Asian Games champion ang Gilas. Noong 2023, tinapos ng Pilipinas ang 61-year drought sa men's basketball gold matapos ang memorable championship run sa Hangzhou sa ilalim mismo ni Coach Tim Con. Ngayon, mula September 19 hanggang October 4, 2026, target nilang ipagtanggol ang Corona sa Japan. At kung magiging available si Kai, ibang klase ang potential ng frontcourt ng Gilas. Kai Sotto and AJ Edu, Junmar Fajardo, posibleng dagdag pa ang iba pang versatile big man. Kaya para sa mga naghihintay ng comeback ni Kai sa Gilas, malinaw ang mensahe. Hindi siya makakalimutan ni Coach Tim Con. Sa pinakamalaking title defense ng Pilipinas sa Asian Basketball ngayong taon, nasa radar pa rin ang pinakamataas at isa sa pinakamahalagang big man ng bansa. Ka-Express, marami nangyari kay Soto nitong mga nakaraang buwan, kaya madaling maintindihan kung bakit maraming fans ang nalilito kung ano ba talaga ang kanyang status sa Gilas Pilipinas. May mga FIBA windows na hindi siya nakasama. May mga pagkakataon nagkaroon ng questions tungkol sa kanyang health, kanyang professional commitment, at higit sa lahat sa kanyang patuloy na paghahanap ng pinakamagandang pathway para sa kanyang basketball career. Pero kung pag-uusapan natin ang 2026 Asian Games, ibang usapan ito. Matagal na naghahanda si Tim Cone para sa tournament na ito at may dahilan. Noong nakaraang Asian Games sa Hangzhou, nakaranas mismo si Cone ng matinding problema sa roster and eligibility. May mga players na hindi agad naging available at kinailangang mag-adjust ng gilas halos sa huling sandali. Kaya ngayong 2026, ayaw na niyang maulit yon. Sinabi ni Cone na gumawa siya ng mahaba-habang listahan, humigit kumulang 30 players dahil hindi nila gustong maipit kapag lumabas na ang final eligibility regulations. At dito, pumapasok ang pangalan ni Kai Sotto. Sa mga reports tungkol sa potential Asian Games squad, kabilang si Kai sa mga pangunahing local players na maaaring bumuo sa strongest possible Gilas lineup kasama sina AJ Edu, Kevin Cambao, and Mike Phillips. At napakahalaga ang signal na yan. Dahil ibig sabihin, kahit nagkaroon ng panahon na wala si Kai sa recent FIBA lineup, hindi nagbago ang tingin ni Coach Tim Cone sa kanyang potential impact. At bakit naman magbabago? Kapag healthy and available si Kai, meron siyang attributes na napakahirap palitan sa Pilipinas. Una, 7'3" ang kanyang size. Hindi lang basta height. May length siya para baguhin ang shot sa loob. May ability siyang mag-finish sa taas ng depensa. May rebounding presence. At higit sa lahat, hindi siya traditional big man na kailangang manatili lang sa ilalim. Over the years, nakita na natin ang development ni Kai bilang passer, screen and roll big, and player na kayang gumawa ng reads mula sa high post. Ito ang dahilan kung bakit noong kompleto ang Gilas at nakakasama si Kai, ibang klase ang balance ng front court. Hindi kailangan gawin lahat yan ni Junmar Fajardo. Hindi kailangan si AJ Edu lang ang tumakbo at mag-cover defensively. At hindi kailangan maglaro ng undersized ang Pilipinas sa mahabang stretches. Napansin natin ang problemang ito noong recent World Cup Asian Qualifier window nang hindi available sina Kai and Quentin Meliora Brown. Si Tim Cone mismo ang nagsabing si Kai noon ay nakatutok sa kanyang plano para subukang iangat muli ang kanyang NBA pathway at ayaw nilang gambalain yon. Pero ibang tournament ang Asian Games at ibang motivation din ito. Tandaan natin, champion ang Pilipinas. Hindi tayo pupunta sa Japan para lang sumali. Pupunta tayo doon bilang team na gustong agawin ang lahat ng corona. China will want revenge. Japan will have home court advantage. Korea will also be dangerous. At nandyan din ang malalakas na Middle Eastern teams na kayang mag-field ng size and physicality. Dito nagiging napakahalaga ng isang Kai Sotto. Imagine natin ang possible matchup. Kapag may malaking opposing center, hindi kailangang isakripisyo agad ang size. Kapag kailangan ng rim protection, may 7'3" presence.
Kapag ginagamit ang pick and roll, pwede maging vertical target si Kai. At kapag kailangan maging mabilis ang lineup, pwedeng ipare si Kai sa isang athletic forward or big man tulad ni AJ Adu. Yan ang versatility na napakahirap i-manufacture kapag wala kang player na ganoon kalaki. Kaya hindi surprising na kasama si Kai sa malaking plano. Ang mas magandang tanong ngayon ay kung magiging available siya, paano gagamitin ni Tim Cone ang pinaka-developed version ni Kai Soto sa isang Asian Games title defense. Ka-Express, tingnan natin ang bigger picture. Noong 2023 Asian Games, wala si Kai Soto sa gold medal team na gumulat sa buong Asia. Pero tandaan kung paano nanalo ang Pilipinas. Disiplina, defense, Justin Brownlee, veteran leadership, at isang coaching performance ni Tim Cone na halos ginawa ang lahat ng adjustments na kailangan para maitulak ang Pilipinas sa championship. Sa final, tinalo ng Gilas ang Jordan at nakamit ang unang Asian Games men's basketball gold ng bansa matapos ang 61 years. Ngayon isipin natin, paano kung maidagdag mo sa championship formula na yon ang isang healthy 7'3" Kai Soto? Diyan nagiging exciting ang 2026. Hindi lang dahil Filipino si Kai or dahil sikat siya, kundi dahil meron siyang specific basketball value na kailangan ng Pilipinas. Size, length, rebounding, rim protection, finishing, and international experience. At kung may isang bagay na nakita natin sa Gilas kapag wala ang kanilang biggest front court pieces, yun ang mabilis silang magiging vulnerable laban sa teams na may combination ng height and athleticism. Sa June-July qualifying stretch, kapansin-pansin na kinailangan ng Gilas na umasa kina Junmar Fajardo, AJ Adu, Mike Phillips, Justin Baltazar, and Troy Rosario habang wala sina Kai and Quentin Millora Brown. Walang mali sa mga players na yon. Pero structurally, ibang dimension ang ibinibigay ni Kai. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming Filipino basketball fans online ang patuloy na binabanggit ang pangalan niya kapag pinag-uusapan ang best possible Gilas lineup. Sa recent Reddit discussions tungkol sa national team, paulit-ulit na lumalabas ang sentiment na mas mataas ang ceiling ng Pilipinas kapag may healthy Kai Soto sa gitna. May debate din ngayon online tungkol sa availability ng overseas players para sa Asian Games. May fans na nag-a-assume na maaaring maging komplikado ang release ng ilang Japan and Korea-based players dahil hindi katulad ng FIBA window ang Asian Games scheduling. Kaya malaking trabaho pa rin para sa SVP ang pagbuo ng final roster. Pero ito ang magandang development para kay Kai. Nasa plano siya. Hindi isinara ang pinto. Hindi siya basta tinanggal sa future ng national team. Sa katunayan, noong October 2025 pa lang, ibinalik na siya sa expanded national pool habang nagpapatuloy ang kanyang recovery at sinabi ng SBP na continuity pa rin ang priority ng program. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.